Sinabi ni Ling Yun sa ating bida na hanggat hindi siya sumusuko, hindi mawawala ang kanyang kagustuhang lumaban. Sumang-ayon naman si Wang Sheng at buong tapang niyang sinabi na hindi kailanman nawala ang kanyang fighting spirit. At sigurado nga raw siya sa kanyang mga sinabi, sabay labas nito ng kanyang pangukit. Kasunod nito, pinakawalan niya ang kanyang Hanyuan Soul, kaya mabilis niyang inukit ang malaking bato. Naisip ng ating bida na ang tunay na kahulugan ng pakikipaglaban ay nagsisimula sa pagharap sa sariling pagdududa at pagtanggi sa sarili. Para sa kanya, sa bawat laban ng isip at damdamin ay mas lalo niyang nauunawaan ang tunay na diwa ng salitang laban. Dahil dito, labis na natuwa si Wang Sheng dahil sa kanyang nakuhang enlightenment. Kaya sinabi nito kay Ling Yun na may bago siyang ideya. Nais niyang ukitan ng mga salita ang mantra dahil naniniwala siyang pwedeng pagsamahin ang siyam na karakter sa tamang ayos upang makalikha ng mas malakas na kapangyarihan. Plano rin niyang pumasok sa kanyang soul space para subukang gayahin at pag-aralan muna ito. Tinanong din ng ating bida si Ling Yun kung anong klaseng pagsasanay ang ginawa nito at bakit halos kalahating taon nitong hindi na kumakain. Agad namang sumagot si Ling Yun na mabuti na lamang at ginising siya ng ating bida dati. Dahil kung hindi ay baka tuluyan na siyang nakatulog habang nagko-cultivate. Dito umaasa lamang siya sa cultivation para manatiling buhay at malakas. Humanga din si Ling Yun dahil sa kasalukuyang cultivation ni Wang Sheng, kaya na nitong tumagal ng 5 araw nang hindi kumakain. Bukod pa dito, sinabi rin ni Ling Yun na hanga siya sa tapang ng ating bida dahil nagawa nitong makalusot sa Thousand Jedi kahit napakadelikado nito. Napaisip ng malalim si Wang Sheng matapos niyang maalala na kahit si Ling Yun, na isa sa pinakamalalakas na cultivator na nakita niya, ay hindi kinayang tumagal ng kalahating taon. Kaya lalo siyang nabahala para sa babaeng nakita niya sa panaginip na mahigit 400 taon nang nakaselyo. Nagtanong tuloy siya sa sarili kung mabubuhay pa ba ito matapos ang napakahabang panahon. Ngunit agad niyang pinatatag ang isip at sinabi sa sarili na mas mabuting mag-focus muna siya sa pagpapalakas. Kaya naisip niyang hatiin ang simulation at magpahinga kada 3 araw upang hindi agad maubos ang kanyang lakas habang nagpapatuloy sa pagsasanay. Makalipas ang 20 araw, matagumpay na na-master ni Wang Sheng ang 6 na salita ng mantra. Isa-isa niyang pinagsama ang mga ito upang mas mapalakas pa ang formation at maunawaan ang tunay nitong kapangyarihan. Ngunit kahit malaki na ang naging progreso niya, 2 na lamang na mantra ang natitira, at wala pa rin siyang ideya kung paano niya sisimulan ang pag-intindi rito. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, biglang nagkaroon ng ideya si Wang Sheng. Napagtanto niya na dahil konektado ang 9 na salita sa operasyon ng spiritual power, maaaring mas maintindihan niya ang natitirang mga salita kung siya mismo ang susubok at gagamit nito sa sariling katawan. Ipinaliwanag ni Ling Yun na kahit ilang beses niyang banggitin ang salita ay hindi ito magiging epektibo kung hindi niya susundin ang tamang paraan ng pagdaloy ng meridians, kaya tinanong niya si Wang Sheng kung anong araw ang sa tingin nito. Agad namang naisip ng ating bida na dahil mas mataas ang cultivation at mas malalim ang pag-unawa ni Ling Yun sa spiritual power at primordial soul, siguradong mas magiging mahusay at mabilis ang resulta kapag ito mismo ang sumubok ng pamamaraan. Maya-maya ay nagsimula ng magsanay sina Ling Yun at Wang Sheng gamit ang misteryosong kakayahang tinatawag na kolom. Dito na matutunan na ng ating bida ang mga paraan paano talaga gumamit ng aura. Habang nakaupo sila sa loob ng umiikot na enerhiya, paulit-ulit nilang binigkas ang pangalan ng kakayahan upang maramdaman ang daloy nito sa kanilang katawan. Unti-unting naramdaman ni Ling Yun na parang gumagaan ang kanyang pakiramdam at bumubukas ang mga meridian sa loob ng kanyang katawan. Para bang ang dugo at kaluluwa niya ay nagkakaugnay ng maayos. Pagkatapos nito, minulat na nito ang kanyang mga mata habang sinasabi niya ang medical skills. Ipinaliwanag ni Ling Yun na ang tunay na gamit ng kolom ay para sa medisina at pagpapagaling, kapag bihasa ang gumagamit nito. Kaya nitong iligtas ang isang tao basta may natitira pang hininga, maaari rin itong mapabilis ang aura temperang at makatulong sa pagpapalakas ng katawan sa maikling panahon. Doon na unawaan ni Wang Sheng kung bakit parang may koneksyon ng salitang kolom sa anatomiya ng tao, dahil dito lalo siyang namangha sa lawak ng kakayahan ni Ling Yun at mas naging determinado siyang matuto at lumakas. Natuwa din siya ng sobra, matapos niyang maintindihan ang paliwanag ni Ling Yun tungkol sa anatomy at medisina. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya dahil nakilala niya ang matandang Daoist sa maliit na baryo.
Sa isip niya, kung hindi dahil dito ay hindi niya malalaman kung paano magsimula sa landas ng cultivation at pagpapalakas. Habang todo hanga siya, napatanong naman si Ling Yun kung ano ba ang anatomy dahil hindi niya iyon naiintindihan. Dahil magkaiba ang kaalaman ng modernong mundo at sinaunang panahon, nahirapan si Wang Sheng ipaliwanag ito ng diretso, kaya pabirong sinabi niya na ang anatomy ay paraan ng pag-aaral sa katawan ng tao para mahanap ang kahinaan nito at mapatay ang kalaban sa isang atake. Ipinaliwanag din niya na noong sinaunang panahon, bawal at hindi tanggap ng karamihan ang pag-dissect ng bangkay kaya kakaunti lamang ang nakakaalam tungkol dito. Nagtanong pa si Ling Yun tungkol sa anatomy at agad siyang naging interesado rito, dahil sa simple niyang pag-iisip bilang cultivator, sinabi niya na mas madali namang patayin ng tao kaysa hiwain pa ang bangkay para pag-aralan ang katawan. Excited pa niyang sinabi na kapag nakabalik sila at may napatay silang kalaban, tuturuan siya ni Wang Sheng kung paano gawin ang anatomy upang makita nila kung ano ang kayang maidulot nito. Nagulat naman si Wang Sheng sa sinabi ni Ling Yun at dali-dali niya itong pinigilan, ipinaliwanag niya na hindi naman kailangang pumatay ng tao para lang sa anatomy. Lumipas ang 4 na buwan ng walang tigil na pagsasanay ni Wang Sheng at Ling Yun, sa panahong iyon ay marami silang natutunan tungkol sa cultivation, medisina, at pagkontrol ng aura. Habang pinagmamasdan nila ang pader, nagtaka si Ling Yun dahil wala naman siyang maramdamang aura o martial will mula rito. Kaya nagtanong siya kung baka mali lamang ang pagkaintindi niya sa bagay na yon. Dahil sa tanong niyang yon, napahinto si Wang Sheng at napaisip ng malalim. Sa huli ay napabuntong hininga na lamang si Wang Sheng at sinabi niyang tapos na siyang sumipsip o umintindi sa martial will sa bato na ito. Nainis ng sobra si Ling Yun at binatukan nito ang ating bida nang malaman niyang naubos na pala ni Wang Sheng ang martial arts will na naiwan ng isang napakalakas na master sa batong pader. Para kay Ling Yun, napakahalagang kayamanan noon dahil bihirang makatagpo ng martial will mula sa pinakamalalakas na eksperto ng mundo. Galit na galit niyang sinabihan si Wang Sheng na isa itong halimaw dahil wala man lang natirang kahit kaunting aura o martial intent sa bato. Depensa naman ng ating bida. Hindi niya alam na ganoon pala kahalaga ang bagay na yon. Ipinaliwanag pa niya na mukhang may iniwang sikreto o pamana ang master sa loob ng bato kaya hindi niya napigil ang aralin ito ng todo. Pero lalo lamang nainis si Ling Yun at tinawag pa siyang loko dahil sa sobrang kasakiman niya sa cultivation. Habang iniisip ni Wang Sheng ang naging resulta ng 4 na buwang pagsasanay, napagtanto niya kung gaano kalakas ang kakayahan ng Chen kasama ang kaluluwa ni Tao Tai, dahil sa espesyal na abilidad nito. Halos lahat ng spiritual energy mula sa laban at martial will ay nasisipsip niya at nagiging bahagi ng sarili niyang cultivation. Dahil dito, unti-unting naubos ang spiritual power na nasa batong pader, kaya pala wala nang maramdamang aura si Ling Yun dahil halos na-absorb na lahat ni Wang Sheng nang hindi niya namamalayan. Kahit ganoon, aminado siyang napakalaking tulong pa rin ng Stonewall sa paglakas niya. Pagkatapos noon ay niyaya na niya si Ling Yun na umalis at magpatuloy sa susunod nilang paglalakbay. Sinabi naman ni Ling Yun talagang nakakapagbago ng buhay ang magsanay kasama ang isang halimaw na tulad ni Wang Sheng. Pagbalik nila sa Carefree City at sa loob ng bahay ni Wang Sheng, agad silang nagpahinga at nagsalo sa pagkain matapos ang matagal nilang pagsasanay. Dahil dito, gutom na kumain si Ling Yun dahil halos kalahating taon itong walang kain. Pagkatapos nito, dumating naman si Blue Hair upang salubungin si Wang Sheng. Masaya nitong ibinalita na habang wala sila, naging maayos at masigla ang Carefree City. Sinabi rin niya na pinadala siya ng hari upang personal na ipaabot ang pasasalamat nito kay Wang Sheng dahil sa malaking tulong na nagawa niya para sa syudad. Nang marinig yun, agad napansin ni Wang Sheng na tila mas mataas na ngayon ang katayuan ng hari. Nagulat siya nang malaman na sa loob lamang ng ilang buwan ay naitaas ito mula Earl hanggang Marquis. Dahil dito, naisip niyang mabilis talagang lumalawak ang impluwensya at kapangyarihan ng Carefree City habang wala siya. Nagpasalamat si Blue Hair kay Wang Sheng dahil malaking tulong ang mga ginawa nito para sa Carefree City at sa Yubaojai. Dahil sa rutang nadiskubre ni Wang Sheng, naging posible ang pakikipagkooperasyon ng Yubaojai sa kanilang bansa. Agad silang nagtayo ng mga pansamantalang himpilan at inn sa daan upang maging ligtas at mabilis ang pagdadala ng mga materyales at kalakal. Ipinaliwanag din ni Blue Hair na nilagyan nila ng formations ang buong ruta para maprotektahan ito laban sa panganib, dahil dito, naging mas madali at mas ligtas ang pagpasok at paglabas sa lugar. Higit sa lahat,
Ang mismong entrada ng rutang iyon ay nasa loob ng Carefree City kaya hawak nila ang kontrol sa pagdaan ng mga tao at produkto. Nang marinig yun, napangiti si Wang Sheng dahil alam niyang malaking pagkakakitaan ang sistemang ginawa nila. Biro pa niya kay Blue Hair na mukhang malapit na rin itong maging marquee dahil sa galing nitong magpalago ng negosyo at impluensya. Bilang pasasalamat sa lahat ng naitulong ni Wang Sheng, seryosong nangako si Blue Hair na tutuparin niya ang tatlong kahilingan nito anumang oras, para itong gantimpala kapalit ng malaking ambag ni Wang Sheng sa paglago ng Carefree City at sa matagumpay na kooperasyon nila sa Yubaojai. Tinanggap naman yun ni Wang Sheng ng may ngiti at agad niyang pinasalamatan si Blue Hair. Pagkatapos noon ay nagsalo sila sa inumin habang masayang nag-uusap. Pagkatapos nito, seryosong nagtanong si Blue Hair sa bida kung bakit hindi niya hinarap ang mga tao mula sa Baoqing Yutang at kung may problema ba siya rito. Sumagot si Wang Sheng na wala siyang alam tungkol doon kaya nagulat si Blue Hair. Ipinaliwanag naman ni Blue Hair na ang bagong shopkeeper ng Baoqing Yutang ang gumawa ng gulo pero naayos na raw niya agad ang problema para mawala ang pagkakaunawaan nila. Pagkatapos, sinabi niya ang totoong pakay nila, may natuklasang mapa ng sinaunang guho ng isang makapangyarihang Daoist sa Thousand Jedi. Sinasabing may mga divine pills doon kaya gusto nilang samahan sila ni Wang Sheng at bibigyan pa siya ng parte sa makukuhang kayamanan. Pero malamig na tumanggi ang ating bida, sinabi niyang ayaw niyang makipag-deal sa mga taong hindi niya kilala, lalo na wala na si Ella doon. Mali nga raw ang iniisip ng ating bida dahil hindi raw basta pinapapasok ang mga estranghero, pero ngayong ang dating babaeng may-ari na ang mamamahala na si Ella baka sumama na nga raw ang ating bida. Nainis si Wang Sheng at sinabi niyang napakalupit ng malalaking pamilya, para sa kanya, ginagamit lang nila ang babae para mapiga ang huling halaga nito kahit wala naman itong kakayahan sa martial arts, hindi niya matanggap na dahil babae lang ito, basta na lang inaapi at isinasakripisyo. Ipinaliwanag naman ni Blue Hair na wala talagang ibang choice si Ella, sobrang delikado na ng sitwasyon nito, at kapag hindi nito sinamantala ang pagkakataong makalabas at nakita si Wang Sheng, maaari pa itong tuluyang mapahamak o mamatay, kaya umaasa siyang maawa at tutulong si Wang Sheng para sa kanya. Nakisali naman si Ling Yun at pabirong nagtanong kung may namamagitan ba kina Wang Sheng at sa babaeng yun. Agad namang itinanggi ni Wang Sheng at sinabing negosyo lang ang relasyon nila at wala nang iba. Pagkatapos nun, sinabi niyang marami pa siyang kailangang asikasuhin at mas mabuting mag-focus muna siya sa cultivation, dahil dito, tuluyan niyang tinanggihan ang alok at sinabing hindi siya sasali sa usaping iyon. Makalipas ang ilang sandali, nakipagkita si Wang Sheng kay Xiaodong, masaya itong ibinalita na malaki ang kinita nila sa negosyo at tinanong pa kung natanggap na ba ni Wang Sheng ang parte niyang gold coins. Napangiti naman ang ating bida at sinabing imposible talagang malugi kapag si Xiaodong ang kanegosyo niya. Natuwa si Wang Sheng nang makita niyang muling tumaas ang cultivation ni Xiaodong. Agad niyang napansin na mas lumakas ang aura nito at mas gumanda pa ang itsura kaya napabiro siya tungkol sa kuminis nitong balat at pagiging mas bata tingnan. Sinabi ni Xiaodong na may isa pa siyang magandang balita, ikinwento niya na nasa malaking problema ngayon ang Baoqing Yutang, ayon sa kanya. Ang bagong proprietor ng Baoqing Yutang ay walang sapat na alam sa pagnenegosyo at masyadong greedy, dahil dito, lalo lamang naging magulo ang pamamalakad ng kanilang negosyo. Narinig ito ni Wang Sheng at agad niyang naalala ang dating female proprietor ng Baoqing Yutang, na pagtanto niya na kahit noon pa man, masyadong malaki ang gustong kontrolin ng mga namumuno roon ngunit kulang naman sa kakayahan at suporta upang mapanatili ang lahat, dahil dito, unti-unti ring bumagsak ang kanilang sitwasyon. Naalala ni Wang Sheng si Ella at ang nangyari rito noon, ipinaliwanag niya na katulad ng bagong may-ari ng Baoqing Yutang, naging sakim din si Ella noon at gusto nitong mapasakamay ang lahat ng negosyo. Ngunit dahil sa sobrang pagnanasa sa kapangyarihan at kayamanan, bumagsak din ito at kalaunan ay pinabagsak mismo ng sariling pamilya. Bukod pa dito, napagtanto ni Wang Sheng na mula pa noong sinaunang panahon, hindi sapat ang kasakiman lamang upang makamit at mapanatili ang lahat. Ipinaliwanag pa ni Xiaodong na patuloy pa ring nakikipagnegosyo ang Baoqing Yutang sa magkabilang panig upang patuloy na kumita. Ayon sa kanya, normal lamang noon para sa malalaking angkan at puwersa na makipaglaban para sa teritoryo at kapangyarihan dahil ang 5 dakilang estado ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo, at ngayon pumasok din ang Baoqing Yutang sa bentahan ng armas at mga gamot upang mapalawak ang kanilang impluwensya. Ngunit para kay Wang Sheng, malinaw na masyado nang naging sakim ang Baoqing Yutang,
Sa halip na pumili agad ng panig sa gitna ng kaguluhan, mas pinili nilang pagkakitaan ang dalawang kampo. Dahil dito, sinabi niyang ang labis na kasakiman ang unti-unting magdadala sa kanila sa kapahamakan. Napangiti si Xiao Dong at inaming wala talagang may tatago kay Wang Sheng dahil mabilis nitong nahuhulaan ang sitwasyon. Ipinaliwanag naman ni Wang Sheng na kapag nagpatuloy ang Baoqing Yutang sa pagiging sakim at pakikipagnegosyo sa magkabilang panig, darating ang panahon na sila mismo ang magdadala ng sarili nilang pagbagsak. Kapag nangyari yun, ang Imperial Treasure House na lamang ang matitirang pinakamakapangyarihang puwersa sa negosyo, bagay na magiging mapanganib para sa balanse ng kapangyarihan. Pagkatapos nito, ibinahagi ni Xiao Dong ang mensahe mula kay Ella. Ayon dito, alam umano ng babae ang distribusyon ng mga formation sa loob ng Thousand Jedi at maaari niyang tulungan si Wang Sheng na makapasok sa pinakagitnang bahagi nito gamit ang mga mapa ng formation, ngunit may kapalit ang alok na ito. Kailangan muna ni Wang Sheng na mailigtas at mailabas si Ella mula sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Dahil dito, napaisip si Wang Sheng habang alam ni Xiao Dong na tiyak na may paraan itong naiisip upang may segowa ang plano. Makalipas ang ilang sandali, habang papauwi ang ating bida, nagulat ito nang makita niya si Tatang na nag-aabang sa kanyang bahay. Pabirong sinabi ni Tatang na ngayon ay hindi na sila basta-bastang nakakapasok at nakakalabas sa bahay dahil mayroon ng napakalakas at importanteng panauhin na naninirahan doon. Napangiti na lamang si Wang Sheng at sinabing masyado namang magalang si Tatang. Pagkatapos nito, masaya niyang niyaya si Tatang na uminom at magsaya. Mula sa loob, bigla na lamang inabot ni Tatang ang isang token sa ating bida. Nagtakas si Wang Sheng nang makita niya ang kakaibang token na ibinigay sa kanya. Lalo siyang nabigla nang malaman niyang isa pala itong titulong, Marquis, na personal na ipinagkaloob ng emperador. Nagulantang ang ating bida nang maisip niyang napakabigat pala ng titulong Marquis na ipinagkaloob sa kanya, dahil kakaunti na lamang ang may ganitong posisyon at bawat isa ay may malawak na teritoryo at milyon-milyong nasasakupan, alam niyang maraming tao ang maaaring maghangad sa kanyang buhay. Kaya naman napaisip siya na mas gugustuhin pa niyang mamuhay ng payapa kaysa mapasok sa mas mapanganib na mundo ng kapangyarihan at politika. Kaya napatanong si Wang Sheng kung hindi ba natatakot ang emperador na makagawa ng inggit at galit mula sa ibang makapangyarihang tao dahil sa biglaang pagbibigay sa kanya ng mataas na titulo. Sumagot si Tatang na kayang kontrolin ng emperador kung ilalantad o itatago ang bagay na yun depende sa sitwasyon. Lalo namang nabigla si Wang Sheng nang sabihin na hindi pa roon nagtatapos ang lahat dahil naghanda pa ang emperador ng mas malaking gantimpala para sa kanya. Ipinaliwanag ni Tatang na hindi lang titulo ang ibinigay kay Wang Sheng dahil naghanda rin ang kabisera ng isang napakalaking mansyon para sa kanya sa gitna mismo ng Imperial City. Bukod pa rito, binigyan din siya ng malawak na lupain, maraming kayamanan, at mga taong maglilingkod sa kanya bilang isang tunay na marquis. Sinabi ni Wang Sheng na talagang mabait ang emperador sa pagbibigay sa kanya ng gantimpala. Pagkatapos, ikinwento naman ni Tatang na mismong si Ling Yun pa ang nagpaabot ng balita sa Crown Prince at ipinakopya pa ang daan-daang Royal Cultivation Secret Techniques para maibigay kay Wang Sheng bilang regalo. Dahil dito, lalo pang naisip ni Wang Sheng kung gaano kabigat ang pabor na ibinibigay sa kanya ng imperyo. Habang iniisip ni Wang Sheng ang dami ng gantimpalang ibinibigay sa kanya ng emperador, sinabi pa ni Tatang na naghanda rin ng imperyo ng isang manor para sa kanya. Dahil dito, nagtanong ang ating bida kung may natitira pa bang lupain para sa kanya dahil matagal nang nahati-hati ang mga teritoryo. Ngumiti lamang si Tatang at sinabing hindi alam ni Wang Sheng ang tunay na sitwasyon dahil abala ito. Doon nagsimulang maghinala si Wang Sheng at napaisip kung ano talaga ang ibig sabihin ng matatanda. Pagkatapos ng usapan nila ni Tatang, nagtungo ang ating bida sa Killer Hall kung saan masaya siyang sinalubong ni Chang Wei. Halatang matagal nitong hinintay ang pagbabalik niya at agad nitong sinabi kung gaano niya nami-miss ang ating bida. Dahil may mahalaga silang pag-uusapan, niyaya ni Chang Wei si Wang Sheng na dumiretso sa VIP room upang doon sila makapag-usap ng mas pribado. Maya-maya, nagtanong si Wang Sheng kung bakit parang walang nagbago kahit nananait na ang Triumphal Palace. Ipinaliwanag ni Chang Wei na utos yun ng Kaiser, at mula ngayon ay magiging bahagi na sila ng Triumphal Nation at hindi na isang tagong clan. Sinabi pa ng ating bida na tawagin ang Feng family at ipaabot sa kanila ang balita para malaman ang ibig sabihin nito. Kasabay nun, bigla niya na lamang inihagis ang isang damit sa kanya.
Napansin din niya na may ibang humawak sa damit na ito kaya agad itong nag-react. Sumunod naman si Chang Wei at sinabing aalis siya agad para asikasuhin yun, habang may iba pa ring bilin si Wang Sheng sa housekeeper tungkol kay Baoqing Yutang. Dagdag pa ni Wang Sheng na ipaubaya muna sa Carefree City ang gawain, dahil siya mismo ang susunod na kikilos.